Number 10. Mga ilaw sa karagatan. Sa bahaging ito, ilang maningning na ilaw ang namataang sa kalangitan sa ibabaw ng karagatan at ang pinakakapansin-pansin ay ang maayos nilang galaw na tila magkakaugnay. Hindi sila kumikislap na parang ordinaryong eroplano at hindi rin basta magkakahiwa-hiwalay ang kilos. Sa halip, sabay-sabay silang umaabante na parang may sinusunod na direksyon, dahilan para lalong mapukaw ang kuryosidad ng mga nakasaksi. Ang ganitong klase ng tanawin ay madalas nagiging sentro ng usapan dahil mahirap agad maipaliwanag kung pangkaraniwang pangyayari lang ba ito o isang bagay na tunay na kakaiba. Habang tumatagal ang pagmamasid, mas lalong naging kapansin-pansin na ang mga ilaw ay nananatiling pantay ang pagitan sa isa't isa at hindi nawawala ang porma ng kanilang galaw. Dahil dito, mas lumalakas ang impresyon na may uri ng kontrol o organisadong paggalaw na nangyayari sa himpapawid. Sa mga ganitong tagpo, kadalasan ay nahahati ang opinyon ng mga tao. May mga naniniwalang maaaring may logical na paliwanag at may mga agad nag-iisip na baka ay sa itong pambihirang presensya sa kalangitan. Ano man ang totoo, malinaw na ang tagpong ito ay sapat para mag-iwan ng kaba at matinding pagtataka sa sinumang manonood. Number 9. Kakaibang anino sa tubig. Sa eksenang ito, isang kakaibang anyo ang namataan sa mababaw na bahagi ng tubig at ang pinaka-nakakagulat ay ang paraan ng pagkilos nito na parang may sariling direksyon. Hindi ito simpleng anino lamang na dulot ng alon o liwanag dahil malinaw na may hugis itong tila nilalang na naglalakad o kumikilos sa ilalim ng tubig. Habang nire-record ang pangyayari, lalong naging kapansin-pansin ang hindi pangkaraniwang itsura nito, lalo na ang porma ng katawan at galaw na hindi madaling maihalin tulad sa karaniwang hayop o tao. Ang mas lalong nakakadagdag sa hiwaga ng tagpong ito ay ang unti-unting pagkawala ng malinaw na tanaw habang papunta ito sa mas malalim na bahagi ng tubig. Sa halip na magkaroon ng malinaw na sagot, ang nakuha ng mga nakasaksi ay mas marami pang tanong. Ano ba talaga ang nakita nila? Isa lang ba itong ilusyon ng mata o may totoong nilalang na gumagalaw sa ilalim ng mababaw na dagat? Dahil sa kakulangan ng malinaw na ebidensya matapos ang ilang segundo, ang pangyayaring ito ay nanatiling isa sa mga tagpong madaling magdulot ng takot, palaisipan at matinding interes sa sinumang manunood. Number 8. Bilog na liwanag. Sa bahaging ito, isang maliwanag na bilog ang namataan sa ibabaw ng lawa habang gabi. At ang pinakakapansin-pansin ay ang pananatili nitong buo at malinaw habang dahan-dahang gumagalaw. Hindi ito mukhang ordinaryo ilaw na basta lang dumanaan. Dahil ang hugis nito ay nanatiling maayos at ang liwanag nito ay hindi agad kumupas. Habang nakalutang ito sa dilim, lalo nitong pinukaw ang imahinasyon ng mga nakakita, lalo na't may kakaibang katahimikan sa paligid na nagbigay ng mas misteryosong dating sa buong eksena. Habang tumatagal, mas lalong naging kahina-hinala ang presensya ng bilog na liwanag dahil hindi ito kumilos tulad ng karaniwang sasakyang panghimpapawid o ilaw mula sa malayo. Sa halip, para itong may kontrol sa direksyon at taas ng galaw nito. Dahilan para magmukhang isang bagay na hindi basta maipapaliwanag. Ang ganitong uri ng tawanin ay madaling mag-iwan ng takot at pagtataka. Dahil sa halip na magbigay ng kasagutan, lalo pa nitong pinapalalim ang hiwaga kung ano ba talaga ang lumulutang sa ibabaw ng tubig sa gabing iyon. Number 7. Mahiwagang bagay sa dagat. Sa tagpong ito, isang kakaibang bagay ang namataan ng mga maningista na tila nakatayo o nakalutang ng hindi pangkaraniwan sa ibabaw ng dagat. Ang pinaka-nakakabigla rito ay ang kakaiba nitong anyo na hindi agad maihahambing sa ordinaryong bangka, boyo o anumang pamilyar na bagay sa karagatan. Habang papalapit ang tingin ng mga nakasaksi, mas lalo nilang napansin na ang bagay na ito ay nananatiling buo, tahimik at tila hindi apektado ng galaw ng alon sa paligid, dahilan para agad itong magmukhang hindi normal. Ang mas lalong nagpataas sa tensyon ay ang pananatili nito sa iisang lugar na para bang may sinasadyang obserbahan o hintayin. Sa halip na magbigay ng malinaw na pahiwatig kung ano ito, lalo lamang nitong pinatibay ang palaisipan sa isip ng mga nakakita. Sa mga ganitong pangyayari,
Natural na pumasok sa isip ng marami ang posibilidad na baka isa itong bagay na hindi gawa ng ordinaryong tao o teknolohiyang kilala natin. Totoo man o hindi ang ganitong hinala, malinaw na ang kakaibang presensya nito sa gitna ng dagat ay sapat para mag-iwan ng matinding kaba at tanong sa sino man makarinig ng kwento nito. Number 6. Nilalang sa pampang. Sa bahaging ito, isang maputla at payat na nilalang ang namataang nakapwesto sa may batuhan malapit sa tubig at agad itong nagdulot ng matinding kaba sa sino mang makakakita. Sa unang tingin, maaari itong mapagkamalang ordinaryong tao na nakaupo lamang sa dilim. Pero habang mas tumatagal ang pagmamasid, mas nagiging malinaw na may kakaiba sa kanyang anyo. Ang sobrang payat na katawan, kakaibang postura, at halos hindi gumagalaw na presensya nito ang siyang nagbigay ng mas nakapangingilabot na dating sa buong eksena. Ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ng tagpong ito ay ang paraan ng pananatili ng nilalang sa mismong pwesto nito na para bang wala itong pakialam sa paligid at nakatuon lamang sa dagat. Sa halip na umalis o tumakbo ng mapansin, nanatili lamang ito roon, dahilan para mas lalong umigting ang takot at pagdududa ng nakakasaksi. Sa ganitong mga pangyayari, ang mismong kakulangan ng malinaw na sagot ang nagiging dahilan kung bakit mas tumatatak ang alaala ng insidente. Dahil hindi agad matukoy kung tao ba ito, hayop o ibang nilalang, ang eksenang ito ay nananatiling isa sa mga pinakamasidhing tagpo sa istahang ito. Number 5. Mabilis na orbs sa dagat. Sa eksenang ito, isang maliit ngunit napakabilis na bilog na bagay ang namataang gumagalaw sa ilalim ng dagat. At ang pinakakapansin-pansin ay ang halos imposibleng bilis ng pagbabago nito ng direksyon. Hindi ito simpleng anyo lamang na inaanod ng tubig dahil malinaw na ang galaw nito ay tila kontrolado at sadyang mabilis. Habang sinusubukang sundan ito ng kamera, mas lalong naging kahanga-hanga at kahina-hinala ang liksi nito, lalo na dahil hindi pang karaniwan para sa isang makinis at bilog na bagay na kumilos ng ganoon sa ilalim ng dagat. Ang higit pang nagpadalim sa hiwaga nito ay ang paraan ng paglitaw at halos bigla rin itong pagkawala sa mas madilim na bahagi ng tubig. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakapag-iwan na ito ng napakaraming tanong sa isip ng mga nakakasaksi. Isa ba itong kakaibang makina? Hindi pa kilalang teknolohiya o talagang isang bagay na lampas sa normal na paliwanag? Dahil sa bilis at likot ng orb na ito, nagmukha itong hindi saklaw ng karaniwang karanasan ng mga diver o maningisda. Kaya naman hanggang matapos ang eksena, ang naiwan ay hindi sagot kundi isang matinding pakiramdam ng pagtataka at pagkamangha. Number 4. Kakaibang pusod ng dagat. Sa bahaging ito, isang napakalaking paikot na galaw sa ibabaw ng dagat ang namataan, at ang itsura nito ay mistulang isang higanteng pusod na unti-unting nabubuo sa gitna ng karagatan. Hindi ito pangkaraniwang alon o simpleng pag-ikot lamang ng tubig, dahil kitang-kita na may sentrong hinihigop ang galaw ng dagat sa paligid. Habang lumalawak ang paipot na anyo nito, mas lalo nitong pinukaw ang takot at pagtataka ng mga nakamasid, lalo na't parang may nakatagong puwersang kumikilos mula sa ilalim ng tubig na hindi agad maipaliwanag. Ang mas lalong nakakabahala sa tagpong ito ay ang ideya na maaring may kung anong napakalaki o napakalakas na bagay sa ilalim ng dagat na siyang sanhi ng kakaibang pag-ikot na iyon. Dahil hindi naman basta-basta nakakakita ng ganitong uri ng pangyayari sa bukas na karagatan, natural lamang na marami ang magtanong kung ito ba ay simpleng likas na phenomenon o may mas misteryosong dahilan sa likod nito. Sa halip na magbigay ng kapanatagan, ang esenang ito ay nag-iwan ng pakilandam na parang may lihim na hindi dapat nakita ng tao. Dahilan para mas lalo itong tumatak bilang isa sa mga pinakakakaibang tanawin sa listahang ito. Number 3. Lumubog na sasakyang bilog. Sa esenang ito, isang malapad at bilog na estruktura ang namataan sa ilalim ng dagat at sa unang tingin pa lamang ay agad na itong nagbigay ng impresyong parang lumulubog na sasakyang hindi pangkaraniwan.
hindi ito mukhang ordinaryong bahagi ng barko o kangkaraniwang basura sa ilalim ng karagatan, dahil ang hugis nito ay masyadong maayos at kapansin-pansin kahawig ng klasikong ideya ng isang sasakyang bilog. Habang mas nililiwanagan at sinusuri ang paligid nito, lalo pang tumitindi ang palaisipan kung ano nga ba talaga ang bagay na iyon at paano ito napunta sa kailaliman ng dagat. Ang higit pang nagpalalim sa hiwaga ng tagpong ito ay ang itsura nitong luma, kalawangin at bahagyang nakabaon na parang matagal nang nakahimlay sa ilalim ng tubig. Sa halip na magmukhang bagong bagay, para itong labi ng isang matagal nang nakatagong misteryo na saka lamang nasilayan muli. Dahil sa kakaibang anyo at sa tahimik nitong presensya sa seabed, madaling maisip ng sino man na baka ito ay bahagi ng isang insidente na hindi kailanman na ipaliwanag. Totoo man o hindi ang ganitong hinala, sapat na ang hitsura nito para mag-iwan ng malamig na pakiramdam at sidhing kuryosidad sa sino mang makakita ng esenong iyon. Number 2. Humahabol na liwanag. Sa bahaging ito, isang mabilis na liwanag ang namataang tila hinahabol ng mga jet sa himpapawid at agad itong nagbigay ng matinding tensyon sa buong eksena. Hindi ito simpleng ilaw lamang na dumaraan sa langit dahil kapansin-pansin ng bilis at direksyon nito na para bang may malinaw itong layunin o ruta. Habang sinusundan ito ng mga sasakyang panghimpapawid, lalo lamang tumitindi ang pakiramdam na ang bagay na ito ay hindi ordinaryo. Ang mismong ideya na may mga jet na humahabol rito ay sapat na para isipin ng marami na baka may nakita silang bagay na itinuturing ding pambihira kahit ng mga taong sanay sa mga pangkaraniwang bagay sa ere. Ang mas lalong nagpapatingkad sa hiwaga ng tagpong ito ay ang paraan ng patuloy na pag-usad ng liwanag na tila hindi basta naaabutan. Sa halip na magmukhang kontrolado ng anumang normal na kondisyon sa himpapawid, para itong may sariling kakayahang umiwas at manatiling lamang libab sa bilis. Dahil dito, ang eksena ay nag-iwan ng matinding tanong kung ano ba talaga ang hinahabol. Isang lihim na teknolohiya ba? Isang maling akala? O isang bagay na hindi pa lubusang naiintindihan? Ano man ang katotohanan, ang tagpong ito ay naging isa sa mga pinakakapanabik at pinakanakakabahalang bahagi ng listahan. Number 1. Nilalang na payat. Sa pinakatuktok ng listahan, isang sobrang payat at depormadong nilalang ang namataang gumagalaw malapit sa mabatong bahagi ng tabing dagat. At ito ang uri ng tanawin na agad kumakapit sa isip ng sino mang makakakita. Sa unang tingin pa lamang, malinaw ng hindi ito ordinaryong tao o hayop dahil sa kakaibang hubog ng katawan at sa hindi pangkaraniwang paraan ng paggalaw nito. Habang tumatakbo ito patungo sa madilim na bahagi ng batuan, lalo lamang tumitindi ang pakiramdam na ang nilalang na ito ay may taglay na kakaibang presensya na hindi basta maipapaliwanag ng karaniwang lohika. Ano man ang katotohanan, ang tagpong ito ay naging isa sa mga pinakakapanabik at pinakanakakabahalang bahagi ng listahan. Ang mas nakakapangingilabot sa lahat ay ang bilis nitong nakatakas papasok sa madilim na siwang o kuweba na para bang sanay itong magtago sa ganoong lugar. Dahil sandali lamang itong nasilayan, wala nang naging pagkakataon para makumpirma kung ano talaga iyon. Ngunit kung minsan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang malinaw mong nakita, kundi ang hindi mo lubusang naunawaan. Dahil sa itsura, galaw at bigla nitong pagkawala, ang nilalang na ito ang pinakamalakas mag-iwan ng kaba, takot at matinding palaisipan. Kaya karapat-dapat lamang na ito ang maupo sa number 1 spot ng ating sariling top 10.